Yung low pressure area naman na minomonitor natin, yung extension nito ay nakakaapekto dito sa may timog ng Mindanao kung saan magdudulot din ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dito yan sa may silangang bahagi ng Mindanao. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makakapalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para nga sa maging lagay ng panahon, dito sa may bahagi ng Caraga at Davao Region ay magiging mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng trough ng low pressure area. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa nalalabing bahagi ng buong bahagi ng Visayas, maging dito din sa area ng Palawan, ngayong araw ay generally fair weather condition yung ating mararanasan, ngunit meron pa rin po tayong posibilidad ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandali ang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorm. Dito sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, patuloy pa rin umiiral ang ridge ng high pressure area dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, kung saan ngayong araw ay naasahan pa rin natin yung mainit na panahon dito sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila. Lalong-lalo na sa tanghali, at ugaliin din po natin yung pag-inom ng tubig upang maiwasan natin yung panganib na maaaring idulot ng init ng panahon sa ating kalusugan. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, sa bahagi naman ng Visayas, kasama na dyan ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, in the next 3 days ay generally fair weather condition pa rin po yung ating mararanasan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 27 to 32 degrees Celsius, Iloilo City ay 27 to 33 at sa Tacloban City naman ay 26 to 33 degrees Celsius. Ngunit meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, lalong-lalo na yan sa Eastern Visayas, kasama na dyan ng Tacloban City, dulot po yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, ito pong mga pag-ulan nito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. In the next 3 days hanggang sa Miyerkules, ang malaking bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ng Metro Manila, Baguio City at Legazpi City ay patuloy pa ding makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon, lalong-lalo na sa tanghali, at meron din tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 35 degrees Celsius, sa Baguio ay 16 to 26, ang maximum temperature sa Tuguegarao ay maaaring umabot hanggang 38 degrees Celsius, samantala sa Tagaytay naman, Legazpi City at Lawag City, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius. Kaya kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw. At sa bahagi naman po ng Mindanao, partikular na yan dito sa Metro Davao at Zamboanga City, ay magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng trough ng LPA or posibleng ng ITCC. So muli po, pag-ingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At dito naman po sa area ng Cagayan de Oro City, in the next 3
3 days ay patuloy din po tayo makakaranas naman ng generally fair weather condition, ngunit mataas pa rin po yung posibilidad ng mga isolated ng mga pagulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay 26 to 33 degrees Celsius. At sa Zamboanga City naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 25 to 33. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!